Welcome back sa ating FE page na free review is managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now ngayon sa video ito yung kahapon yung sa ating pag-re-review regarding sa numerical reasoning for civil service exam na nandoon sa sinishare natin doon sa Zoom kahapon. So as much as possible sana gagawin ko yung Zoom daily 30 minutes na libre pa. Pero titingnan lang natin. Abangan nyo na lang daily yan. So, 1, 2, 3 na mga alam kong makakatulong sa inyo. So, ito yung mga kahalintulad or sabihin na natin dati nang lumabas sa civil service exam. Huwag nyong i-memorize yung sagot. Hindi yan nakakatulong, kundi yung paraan kung paano natin ito sagutan. Number 1, a girl bought a pair of shoestrings at 4.65 per string. If she got a change of 2 5-peso coins, 2 25-centavo coins, and 4 5-centavo coins, how much money did she give to the seller? Alam niyo bang i-add mo lang siya lahat? So, itong a pair of shoestrings, dalawa yan siya. So, kada string daw 4.65. So, pwede mong i-multiply na yang 4.65 by 2. So, this is 10 carry 1, 13 carry 1, 8, 9. So, this is 9 and 30 centavos. Next, i-add natin itong, meron tayong dalawang 5-peso coins. So, yung 5-peso coins, i-multiply natin ng 2, that is 10 pesos. Meron tayong dalawang 25 centavo. So, 50 centavos yan siya. So, 0.25, dalawa yan siya. So, that is 50 centavos. Okay. Next, meron tayong apat na 5 centavo coins. Ibig sabihin, 20 centavos yan siya. So, 0.05, apat times 4, and this is 0.20. I-add din natin yan siya. So, this is 70. Ito yung sukli niya. Bring down mo yan 10. So, itong 10, yan yung sukli niya. 10 and 70 centavos. Now, yung tanong, how much money did she give to the seller? Yung halaga ng binili niya, ito yung sukli niya, i-add mo lang yung dalawa. So, kung i-add natin yan, that is 9.30, 10.70. So, ang total dito ay 20 pesos. So, ang sagot dito ay letter C. Ganun lang siya kadali. Next, number 2. Her mother wishes to sew lace trimmings around a rectangular bed sheet. The bed sheet is 8 feet long and 5 feet wide. How much will the dressmaker spend for the lace trimmings needed for the bed sheet if a yard cost 90 pesos? Ipakita ko muna yung shortcut, then ipaliwanag natin. Itong 8 and 5, i-add mo yan, that is 13. So, i-multiply natin ng 2, that is 26. Itong 90, i-divide natin ng 3, this is 30 pesos. So, yan ay i-multiply natin dito. This is 18, carry 1, this is 7. So, ang sagot dito ay 780. Ganun lang siya kadali. Pero, ipaliwanag natin. Paano? Ano yun, ma'am? Hindi namin naintindihan bakit ka na-multiply ng 2, divide ng 3 sa 90. Mag-drawing muna tayo ng rectangle. Okay. Ito daw ay 8 feet. Ibig sabihin, yung kabila, 8 feet din. Ito naman ay 5 feet. Ibig sabihin, yung kabila naman ay 5 feet. Ang hanapin natin ay yung perimeter, yung surrounding dito ba? Yung total dyan. So, ang hinahanap natin ay yung perimeter. Yung perimeter, meron niyang dalawang length. So, times 2 tayo sa length. I-add mo yan, meron tayong dalawang width. So, times 2 tayo sa width. Yung length natin ay 8. So, yung width naman natin ay 5. Okay. 2 times 8, that is 16. 2 times 5, that is 10. Kung i-add mo yan, that is
26. So, ang pinaka-total dito, lahat ay 26. Yung isa pang ginawa natin ay pwede namang ganito. I-add mo yan, that is 13. Tapos, dalawa kasi yan siya. So, i-multiply natin ng 2, that is still 26. So, again, yung perimeter natin dito ay 26. Next, doon tayo sa 1 yard. This is equal to 3 feet. Constant yan. Yan yung pwede nyong i-memorize. 1 yard equals 3 feet. Now, kung itong 90 pesos, ang 1 yard daw ay equal to 90 pesos. So, kung itong 1 yard ay 3 feet, so kada 3 feet, yan ay 90 pesos. So, erase muna natin to. Basta ang perimeter natin, yung kabuuan, 26 feet. I-ratio natin to. Divide natin ng 3, yung dalawa. Bakit kamo? Para 1 feet tayo. 3 divided by 3, that is 1. 1 foot pala. So, this is 1 foot. 1 foot equals 90 divided by 3 and that is 30 pesos. Nag-gets nyo ba dito banda? Kada 3 feet or kada isang yard, 90 pesos. Ngayon, i-divide natin ng 3, bali doon tayo sa 1 foot, kada 1 foot. So, kailangan natin i-divide ng 3, 3 feet yan. So, divide natin ng 3 para maging 1 foot. So, kung nag-divide tayo ng 3 dito, sa ating 3 feet, mag-divide din tayo ng 3 dito sa ating 90 pesos. So, 90 divided by 3 and that is 30 pesos. So, bali, kada foot, tag 30 pesos. Ilang feet lahat? 26. So, yung 26 na yan, i-multiply natin sa 30. 26 times 30, yung 0, mamaya na yung 0. So, ito lang ay multiply natin. This is 18 carry 1 and this is 7. Bring down yung 0. So, ang sagot dito ay 780. Kaya, letter D, 780. Next, number 3. What is the price of a 1 hectare lot at 250 square meters cost 88,000 pesos? Unahin muna nating alamin ang isang hektarya. This is 10,000. Kailangang alamin ng lahat na ito ay 10,000 square meters. So next, kada 250 square meters daw, ang presyo niya ay 88,000. So ngayon, alamin natin kung ilang 250 square meters ba itong 10,000 square meters. Therefore, i-divide natin yan para malaman natin kung ilan yan lahat na tag 20 at tag 250 square meters. Now, ganito yung shortcut natin sa pag-divide. Huwag na natin yung isa-isahin. Meron tayong isang 0 sa taas, isang 0 sa baba. Cancel na natin yan. Tapos, yung 100 dito, bubuo tayo ng 100 ba? Itong 100, i-divide mo ng 25, that is 4. Meron pa tayong isang 0 na natitira, that is equal to 40. Ibig sabihin yan, 10,000 divided by 250, that is equal to 40. Yang 40 na yan, yan ang i-multiply natin dito sa ating 88,000. Pang shortcut na pag-multiply, mamaya na yang 4 na 0 na yan. Kung napapansin nyo sa mga choices, pareho lang yung number of digits. So ito lang ay multiply natin 88 times 4, and this is 32, carry mo yung 3, 8 times 4 ulit, 32 plus 3, that is 35. Sa choices, isa lang ang merong 352 dyan. 352 nasa letter E. Now, kung gusto nyo ikumpleto natin itong pag-multiply natin, itong 4 na 0, continue mo lang dito, 4 na 0, so this is still 3,520,000 pesos. Bali, ito ba yung mga kanto style na pag-multiply ba? Kapag mga 0-0 na yung nasa huli, pwede namang i-ignore mo na, mamaya mo na lang kopyahin.
Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.